So guys, magandang gabi dito po sa aking mga kapwa OFW dito sa bansang Saudi Arabia at sa buong OFW, sa buong mundo at sa Pilipinas na rin, sa mga kababayan ko. Ako nga pala si Mon, ah, taga Davao City, at bilang isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. Ah, Meron lang po akong sasabihin tungkol po dun sa kung bakit hindi nagpahuli si PRRD sa Davao. Ito ay aking sariling opinion lang. Bakit niya hindi ginawa yon? Na pwede naman niyang gawin yon, kasi ang Davao City ay kilalang stronghold ng mga Duterte. Kung doon siya nagpahuli, siguro hindi siya madala sa The Hague, Netherlands. So, kasi ang Dabawin talagang kaya siyang ipaglaban ah, hanggang kamatayan. Sabi natin hanggang kamatayan, until the last drop of their blood, of our blood. Kaya naming ipaglaban ang aming mahal na mayor, President Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Kaya niya hindi ginawa yon dahil alam niya na una masasaktan. May masasaktan talaga. Baka may mamamatay pa sa mga tao sa Davao. Baka kung pipilit man siyang ikarga dun sa eroplanong sinakyan niya, baka pasukin yung airport, tapos hihiga dun sa runway. Kayang gawin yun. Hindi mapipigilan yun ng mga pulis, unless pabarilin sila ng mga pulis. Pero kayang gawin ng mga tao yun. Kung nakita niyo yun sa QGC lang yun, hindi pa buong Davao yun. Pero kayang gawin ng mga Dabawin yun, alam ko. Mga Bisaya, lalo na Dabawin yung mga may tapang talaga yan. Mga tunay na maisog. Kaya siya nagpahuli dun sa Manila, yun nga, dahil doon. Pangalawa, yun, gusto niyang i-expose yung kahinaan ng mga namumuno. Alalahanin natin si President Duterte bago siya tumakbo bilang presidente. Nag-mayor siya ng Davao City 23 years bilang naglingkod bayan sa amin, nang walang talo. Hindi siya natatalo sa eleksyon. Mayor, vice mayor, naging congressman siya ng one term, tapos balik ulit sa mayor. Wala siyang talo hanggang presidente. Hindi siya nanalo. Kung bakit? Yan ang Duterte strategy. Meron siyang ginagamit ng mga estratehiya na hindi natin alam. Dahil si Pangulong Duterte isang abogado, isang prosecutor, so matalino siya at matagal na siya sa politika. Kaya alam niya kung paano maglaro, kung gaano kadumi ang politika. Kaya meron akong nakita noon na nagsalita nung nangampanya pa lang siya, isang professor niya sa law school, na nagsasabi na si Pangulong Duterte may brilliant brain talaga siya. So nakikita naman natin kung gaano siya makipaglaro sa politika. So yun na nga, ginamit niya yung estratehiya niya ngayon. In-expose niya yung mga kahinaan ng ating gobyerno, ang pinuno, yung DOJ natin, yung kapulisan, halos silang lahat na corrupt na.
So, bilang ano din, ganda din ang ginawa ni Pangulong Duterte. Although tayo ay nalungkot sa nangyari sa kanya, pero ah, isang estratehiya din niya na maipanalo niya yung slate niya, yung mga senatorial slate niya. Dahil sa nais niya na maidipinsa yung anak niya sa napalapit na napipintong impeachment trial. So kailangan ng numbers doon sa Senado na nakikita natin ngayon sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at sa buong mundo kung gaano kalaki ang mga supporters ni Pangulong Duterte. So, masasabi natin ngayon na kung ngayon ang eleksyon, panalo na ang kanyang mga senatorial. So, paghandaan na lang natin, bantayan yung eleksyon dahil sigurado baka mayroong gagawing hindi maganda ang kabila na hindi natin alam, na mga andaraya. Mayroon talaga mga ganun, hindi maiwasan. Pero sana wag naman. Yun, isang strategy din yun ni Pangulong Duterte na para makuha niya yung loob ng tao, mapulsuhan niya yung tao, sinakripisyo niya yung sarili niya para iboto natin yung PDP Laban, straight PDP Laban, para makakuha siya ng numbers para pumasok doon sa Senado. At pagdating ng impeachment trial, siguradong absuelto si BP Sara. Sana yun lang yung ano ko, nakikita akong strategy ni PRRD. So napakagaling, no? Sinakripisyo mo yung sarili mo, papakulong ka doon na hindi mo alam kung makakalabas ka pa. Pero si PRRD kasi nakikita ko sa kanya parang nakikita niya yung future, yung hinaharap, na kaya niyang lusutan to, meron na siyang nakahanda. Kumbaga, kung sa naglalaro pa ng chess, siya, chess master talaga siya. Alam niya paano niya kukornerin yung kalaban niya. So, ganun siya katalino. Kaya hinangaan talaga siya ng mga tao at minahal talaga siya ng mga tao dahil bukod sa meron siyang tapang, may malasakit din siya sa kanyang kapwa at talagang siya lang yung naging presidente na nakapagpabago talaga sa Pilipinas. Ang laki ng pinagbago. As OFW, naramdaman namin yun lalo ng panahon ng pandemic. Umuwi kami, libre lahat, hotel, pagkain, hanggang nakauwi ako ng Davao, talagang libre, wala akong ginastos. Salamat Pangulong Duterte sa yung malasakit. At talagang minahal siya ng Davao kasi lahat binigay niya. Sabi nga niya, di bali nang siya ang mapunta doon sa impyerno, basta ang kanyang nasasakupan ay mamumuhay ng komportable at yung walang gulo, mapayapa. Nakikita nyo naman sa Davao at kami mismong Davaoenyo kung bakit namin siya minahal, at ang mga Duterte lahat sila. So magaling na pinuno si Pangulong Duterte. Nakakalungkot lang dahil ganun pala yung kabayaran ng kanyang sakripisyo na ginawa. Pero hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa, siguro dahil tulad nga ng sinabi niya na meron doon sa Bible, sa Ecclesiastes, na there is a time for everything. Ganun talaga. Merong panahon ng pagsasaya, merong panahon ng lungkot, ganun. So lahat naman yan ay may purpose ang Panginoon kung bakit nangyayari sa buhay natin. Ngayon, sa nangyayari sa buhay natin ngayon,
lahat tayo nasaktan, na pwede naman tayong hindi sumali sa ano, no, sa problema, pero siyempre as a Pilipino, kung mahal natin ang bayan natin, kailangan tayong makialam, hindi tayo magtahimik. Kailangan ibigay natin yung opinion natin kung mahal natin ang bayan natin. Kami as OFW, umalis kami, nagsakripisyo kami, iniwan namin ang pamilya namin hindi lang para sa pamilya namin ang ginawa namin, hindi para din sa bayan, na makatulong kami na makapag-contribute kahit sa maliit na paraan. Ang aming mga padala ay nakakatulong sa ating ekonomiya. So kaya ganon minahal ni Pangulong Duterte ang mga OFW, dahil tinuring niya talaga na mga totoong mga bayani kami mga OFW, dahil sa laki ng contribution namin sa bayan. Kung makikita sa napapanood ko sa mga balita sa social media, ang contribution ng OFW sa 2024 umaabot ng $2 billion. Kung US dollars yun, kung convert mo sa peso, nasa mga 2 trillion peso. So ang laki ng contribution ng mga OFW, kaya ganun na lang kamahal ni Pangulong Duterte, at ganun din binabalik din namin yung pagmamahal namin sa kanya. Sumusuporta kami, hindi bilang isang Dabawenyo, bilang isang Pilipino na yung totoong leader na nagmahal sa kanyang bayan. So dapat suportahan natin si Pangulong Duterte, yung dasal natin, yung mga ingay natin sa social media, laking tulong yun. So ako, naniniwala ako na makakauwi si Pangulong Duterte, ma-acquit siya sa kanyang kaso, kasi sabi nila 30,000, pero ang demanda lang ni Pangulong Duterte for 8 years, from 2011 hanggang 2019, nasa 43 lang crime, 43 murders, 43 counts of murders, kaya kinasawan siya ng crimes against humanity. So yun, nakaka-inspire si Pangulong Duterte. Meron siyang ganung tapang. Sabi pa nga niya yun sa mga niya, campaign survey niya, or sa mga speech niya noon. Sabi niya, kung hindi ka pwedeng maging presidente kung hindi ka marunong pumatay ng kriminal. Kung hindi ka marunong pumatay ng kriminal, hindi ka pwedeng maging presidente. Ganun sabi niya. Tapos meron pa siya sinabi doon na ilan ang bayag nyo? 2, akin 3. Dala-dala ko to lagi. So ibig sabihin, ganun yung tapang niya. Hindi siya takot. Alam niya. Kasi nga, siya, abogado nga siya. Prosecutor pa. So, nagtuturo pa siya ng criminal law. Ang pagkakaalam ko, si Pangulong Duterte, parang kay spokesperson yata, kung narinig yun. Spokesperson, si Panelo yata. Sir Panelo, na ang specialty ni Pangulong Duterte is criminal law. Parang 100% yata nakuha niya dyan sa exam, sa bar exam yata, kung hindi ako nagkakamali. So talagang alam niya ang batas. Napaka niya talaga. Kasi kung totoo naman, kung wala kang alam, medyo hesitant kang gumawa ng mga ganun, hesitant kang mag-utos, kasi
Siyempre baka ano ka, baka kasuhan ka nga, 'di ba? Siya nga alam nga niyang batas, nakasuhan pa nga siya, 'di ba? Pero laban lang Tatay Digong, alam ko Tatay Digong, ano yan, kaya mo yan. Tsaka kahit 80 years old ka na, talagang yung isip mo nandun pa rin. Yung talino mo, yun ang nakakabilib. Tsaka salamat po sa ginawa mo sa ating mahal na siyudad ng Davao. Simula nung pagkabata ko, nasubaybayan ko po yung pamamahala ninyo from magulong syudad hanggang naging peaceful at naging nasama pa siya sa pinaka-safest na syudad sa buong Asia. Malinis, talagang lahat ng ginawa mo sa Davao nakaka-amaze talaga. Lalo na yung firecracker ban. Nung una napakahirap kasi kultura nga natin, napakahirap alisin sa ilang taon na ginagawa nyo, pero sa ilang taon na ginagawa natin na magpaputok tayo sa bagong taon, pero nung una parang kami, ano ba to, parang martial law, pero bandang huli nakikita namin yung positive na epekto. Napakaganda, tahimik at sumunod ang mga Dabawenyo, dahil hanggang nasanay na lang po ang mga Dabawenyo na tuwing bagong taon walang paputok. Nasanay na po kami na mag-iingay lang po kami in natural way. At yung no smoking sa mga public places sa siyudad ng Davao, napakaganda. Laki ng epekto, lalo na sa mga katulad namin na hindi mga naninigarilyo. Nung una maraming mga sumusuway, pero talagang andun yung batas, talagang magkakaroon ka ng penalty. Pina-impose mo talaga, hindi yung parang ningas kugon lang. Talagang hanggang ngayon, hanggang na-practice na rin at hanggang natanggap na rin ng mga Dabawenyo na ganun talaga ang Pero ganda naman ang epekto, lalo na sa mga kabataan na lalo na sa mga second smoker na matatamaan. So tapos yung curfew sa liquor ban at yung mga videoke. So tama nga naman, dahil nakakadisturbo naman doon sa mga taong maagang gigising para magtrabaho, mga estudyante para mag-aral, tapos may mga ingay ganun. Tapos yung sa liquor ban, maganda din po kasi nami-minimize yung yung gulo. Kasi meron kasing nangyari noon, marami kasing nangyari na nung wala pa yung liquor ban sa Davao, maraming insidente ng mga kabataan na nagkakaroon ng mga riot, lalo na pag yung tatambay-tambay sa mga inuman, tapos mga grupo-grupo, yun, pagka nagkalasingan, yun, nagkakagulo na. So nung in-implement yung liquor ban na yun, na-regulate siya, nagawa ng city ordinance, gumanda po. Lahat naman po ay sumunod, dahil kung hindi ka sumunod, penalize ka, meron kang penalty, babayad ka, tsaka makukulong ka pa. So ganun ang mga batas doon sa amin sa Davao City. Napakaganda, kaya minahal ko talaga ang siyudad ng Davao. Grabe, sobrang pagmamahal ko sa aming siyudad dahil sa mga Duterte. Sila po si Tatay Digong at sa kanyang mga anak po. Talagang
makikita mo sa kanila kung ano yung ginawa ng tatay nila. Tapos yung mga anak, sinundan nila yung yapak ng tatay nila. Hindi katulad ng mga ibang politiko na magaling yung tatay. Pagdating sa mga anak, abusado na. Yung mga ganun, meron mga politikong ganun. Pero sa Davao, walang mga Duterte na ganun. Mababait sila. Talagang approach ano mo sila, malalapitan mo sila. Tapos makikita nyo naman kung hindi sila plastic na pagkatao. Kung pupunta, makikita mo sila sa mga public. Ordinaryong tao lang sila. Pero ganun sila respetado, ganun din sila rumispeto ng tao, at ganun sila kagaling magpalakad ng isang syudad. Kaya hindi nakapagtataka na mananalo talaga si PRRD sa nung eleksyon. Pero syempre, yun nga, strategy niya yun. Yung pagsasalita niya, strategy din niya yun. Yung pagmumura niya, strategy niya yun. Ano yun? Kumbaga, ginagamit niya lang yun, pananakot niya sa mga kriminal. Pero wag kang nakampante na pananakot niya lang, kasi talagang gagawin. Kita niyo naman. Kahit mga pulis sa amin sa Davao, yung mga pulis Davao, napakabait, magalang, talagang disiplinado. Pag may abusado mang pulis, iilan lang yun, bibilang mo lang sa mga daliri mo. At talagang kawawa mga pulis doon ng mga abusado. So bira ka lang makakita ng pulis na abusado doon. Ewan ko lang ngayon, kasi pinalitan na yung mga pulis doon ng mga opisyal. Pero kasi tinapon sila sa ibang lugar. Sayang, nakahinayang. Tapos yung meron pa doon basta daming ginawa ni Tatay Digong para sa Davao. Tapos Inday Sara, marami din ginawa si Inday Sara. Yung 911, yung 911 sa amin, napakagaling. Talagang para siyang Amerika, state of the arts talaga siya. Madali mong i-access. Tapos talagang sanay ang mga tao. 911 kagad pag mayroong mga emergency, like kailangan mo ng police assistance, fire assistance, medical assistance, urban search and rescue, tawag ka lang ng 911, dial mo lang 911. So ganun kabilis ang tapos yung mga camera, hindi ka basta-basta dahil hindi ka basta-basta gumawa ng krimen doon dahil nagkalat ang camera doon. At ang mga camera doon sa Davao, meron 24 hours na lang babantay, kaya makikita yung ginagawa mo doon. Tsaka mga camera doon, hindi mga mumurahing camera, mga magagandang klaseng camera. Nagkalat yan sa buong syudad. Tapos yung ginawa ngayon na yung underground cable sa city mismo, sabi nila dahan-dahan, parang buong syudad gagawin nila. Pero siyempre napakahirap niya, pero nothing impossible talaga pagka yung merong yung political will ang namumuno. Hindi talaga imposibleng mangyari yung pagandahin mo yung syudad mo. Tapos sasabihin nila na ang mga Duterte corrupt. Tumira muna kayo sa Davao bago nyo sabihin yan na corrupt ang mga Duterte. Okay? Tumira kayo sa Davao. Tumira kayo kahit isang buwan. Tingnan nyo. Libutin nyo ang Davao. Punta kayo dun sa mga coastal road. Yun, maganda yun. Bago yung yun, yung project na yun, coastal road. Hindi pa tapos yun, pero ngayon maganda siya. Hindi pa talaga siya 100% na tapos, pero nagagamit na yung may portion na nagagamit na siya. Lalo na pag natapos yan.
Talagang ano yan ang landmarks din ng Davao. Tsaka malayo nang narating ng Davao City. Kaya lang, yun nga ang pag-unlad ay may kasama talagang tawag yun, traffic. Matraffic na rin sa Davao. Pero matraffic siya, sama yun sa pag-unlad eh. Ganun. Parang Manila lang, ganun. Pero doon, maganda doon kasi maraming beaches. Punta ka ng north, maraming beach. Samal Island. Dito naman sa may parting south, meron din. Maganda. Subukan yung tumira sa Davao City. Kung para malaman nyo yung mga nagsasabi dyan na corrupt ang mga Duterte, tumira kayo ng Davao. Okay? Kaya yun naman sasabi ko. Maraming salamat po sa mga nanonood. Sana po supportahan nyo po ang channel ko. Paki-like and share na lang. Salamat. Magandang araw sa ating lahat. God bless us all. Thank you.